Okay, hi guys. Ngayon ang pag-uusapan natin ay arrays. So, bago tayo mag-umpisa, magpasalamat muna ako sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. Okay, so proceed na tayo sa ating pag-usapan. Okay. So, sa definition, arrays are fixed length structures for storing multiple values of same type of consecutive memory locations. Ikalawa, storing multiple values in one variable. Okay, ibig sabihin yan guys ay mag-declare tayo ng variable sa isang variable meron yang laman na mga nagkasunod-sunod na mga data. Okay, proceed na tayo. Okay, structure of array. Okay, so this is the data. So in element 1, so ang nakalagay na data na pangalan ay James. Then ang kanyang location ay nasa index. So maghanap tayo guys ng James na pangalan sa name na variable. For example, name na variable itong lahat. Ito. Okay. Then string yung type ng variable. So mahanap natin yan yung pangalan pamamagitan sa index. So for example, this is 9 names. So ang tawag niya dito ay 9th element. So Silyok ay napabilang sa ika-9 na element siya. Pero mahanap mo yan ay sa 8 index. So paghanap ng index ay kung ilan yung element minus 1. So that is the length of the index. Okay, proceed tayo dito. Type of arrays. One-dimensional array and multi-dimensional array. Okay. The next, this is the structure of one-dimensional array. Array are fixed length structure for storing multiple values of the same type of consecutive memory location. So, okay na, paliwanag ko na ito yon kanina guys. So, dito tayo sa syntax, data type, variable, then size. Then, data type, size, or variable. Okay, pwede nating dalawa yung pag-declare ng variable guys. Tulad dito. Okay, example. Okay, so ipiprint natin yung example. Ipiprint natin yung dito guys. Okay, ipiprint natin si Matthew. Okay, so system. So name si Matthew ay ikailang index guys. Okay, so 4. So 4 natin, lagyan natin ng index which is 4. Okay, run natin. Okay, so Matthew. Okay, the next, proceed tayo sa multi-dimensional array. So this is the structure of two-dimensional array, or pwede magiging 3, 4, 5-dimensional array of arrays. So in multi-dimensional array guys, tandaan natin yung using arrays of arrays. Sa atin pa ay yung array ay may lamang array at may lamang array yung array. So napaka-komplikado na topic ito guys. Okay, so this is the which is first index. Kung sa first structure natin ay meron tayong index. Okay, dito guys is this is two-dimensional array lang guys. Okay, or mapabilang ito sa multi-dimensional array. So this is row. Okay, row, then column. Row, then column. So
dito tayo sa multi-dimensional array. So this is guys, this is i-delete muna natin to. Okay. Okay guys. Itong array na ito guys, ito yung row, then this is the column. So first is ganito natin yung mag-sample tayo kung ano yung i-print natin. Okay, so name plus concat natin guys, gagamitan natin ng plus, okay, para magkarugtong yung string. Then names, okay, so dito na, so wala siyang error. So James, okay, dito guys is James, Luke, Matthew, Peter. So dito guys, ilagay natin dito, i-print natin si Mark. So nasa row 1 column 0 na index siya guys. So dito lagyan natin ng column row 1 sa index multidimensional array guys. Sa 2-dimensional array, una yung row then column. So 1, then row 1 column 0. So row 1 column 0. So let's run the program. Okay, so yung kanyang ma-print ay si Mark guys. So si Mark, then for example i-print natin ito si Peter. Okay, so si Peter ating i-print. O si Peter ay nasa row 2 column 1. Okay, so row 2 column 1. So i-run natin guys. Okay, ito na Peter. Si Peter ay row 2 column 1. Okay, so dito tayo sa 3. Okay, this is a multi-dimensional array. So array, yung itong array na ito ay may array na ito, at itong array na ito ay may lamang array na ito. Okay, so magiging komplikado. Okay, so dito guys, first ganito yan. Okay, array, first array, inner array, then inside the inner array merong, okay, inside. Okay, so n for example is inner I, the next is, this is the first dimensional array. Ito yung ito guys, kung anong napalaman nito ay ito yung equivalent na kanyang array. So ito guys, ang ito itong array na ito ay nasa inside sa itong array na ito. So lagyan natin na curly brace. So itong array na ito, na ibig na sabihin ito yung pangalawa, ito yung kung anong laman nito, ito yung kanyang laman. Okay, for example, let's try, this is nth, then 1 2 3. Okay, so bakit? Okay, so convert int. Okay, so guys, kasi yung array meron pang laman na array, so hindi siya int, so hindi natin malagyan. Okay, so lagyan natin ng isa pang array, which is ang laman nito guys, sa ang katumbas nito na array ay ito. So maglagay tayo ng value. Okay, 4 5. Then next is, okay, so yan.
Okay. So, ganyan yung ang ibig sabihin. So, yung array na ito guys, okay, ay nasa ito. Yung itong array na ito, yung mga values na ito ay nandito. Then, okay, at saka ito. Okay. So, yung value niya na ito ay ito. Okay. At saka ito. Okay. So, ating i-print. Naging komplikado yung array. Okay. So, mag for loop na lang tayo guys. Okay. Int then I, okay, then colon, then collection, then ito. So nag-i-error siya guys kasi itong collection na ito ay mayroong laman na collection. So lagyan natin ng isa pa, dalawa, kasi dalawa yung kanyang sana nasa ilalim niya ay may dalawa. So dalawa yung array na ilagay natin. Then maglo-loop tayo. Then int again, which is the value is i-return mo sa int. Okay. Then A. Then colon, then which is i-return niya sa collection guys. So this is the collection of collection. So array of array. So I, ilagay natin ito I. Okay. Okay. So ang I merong array pa. So lagyan natin ng array. Okay. The next is for. Okay. Then and C, okay, colon, then collection which is A. Okay, collection. Okay. So ito na. I-print natin at saka ito C. Okay. Number, then ito, then data. So let's try. Magagamit ito guys sa mga application ng mga GUI, para isa lang, for example ito menu, isa lang yung value pero meron magkaiibang mga index kung ikailang index to. So tulad nito mga menu bar. Okay, pero ito na print na. So nagkasunod-sunod 1 2 3 8 9. Okay, then 4 5 6 7. So I hope na naintindihan mo yung array of arrays guys. So para maintindihan mo lalo, okay, try mo itong code na ito. At saka dito lang tayo nagtatapos, at next siguro ay control statement naman tayo guys. So kung nagustuhan mo tong video na ito, subscribe naman at like yung video. Maraming salamat.